Wala ho kayong alam sa buhay namin, kaya wala ho kayong karapatan na husgahan kami. Well, sinasabi ko lang ang nakikita ko. Cecil, please. Please. I'm sorry, Mel. I'm sorry. Pwede ho ba? Hindi ko ho kailangan ng opinion nyo. Huwag niyo ho kaming pinakikialaman. Face the facts, dear. Dahil kung noon mo pa dinala sa Amerika ang anak mo, sana mas na-save mo. Cecil, tama na. Di ka na. Huwag mo nang pansinin. Hindi pwede ba pagsabihan mo yung tita mo? Paki-explain sa kanya na hindi mamamatay ang anak ko. Kung makapagsalita siya, kala mo alam niya lahat ah. Naghahanap pa siya ng taong sisisihin. Paki-explain sa kanya na lahat ginagawa ng asawa ko para kay Bunding. At lahat gagawin niya kahit na anong mangyari. Kulang na lang ako niya yung sakit ng bata eh. Parte ng buhay ang kamatayan. Hindi natin maiiwasan yan. Pero dito, bata pa nung anak ko eh. Napakabata pa rin Bunding. Walang pinipiling edad ang kamatayan. Kailangan tanggapin mo yan. Dapat alam mo yan, di ba, Emma? Hindi ka na bago. Bago dyan, hindi nga. Yan na nga naging trabaho natin ngayon. Sa inyong dalawa ni Mel. Ikaw ang unang dapat na makatanggap sa bagay na ayaw niyong mangyari. Sinasabi niyo lang sa akin yan kasi hindi niyo alam itong pinagdadaanan ko. Tito, kakapit ako sa imposible. Sa paniniwala, nagagaling yung anak ko. Hindi naman kita pinipigilan eh. Wala namang masama doon. Kaya lang, kahit na ayaw mong harapin ang kamatayan, hindi ibig sabihin na hindi ito mangyayari. Yun. Masakit. Pero yun ang totoo. Ang sa akin lang, sana isa sa inyo ay maghanda na. Kasi kailangan isa sa inyo maging matibay para sa inyong dalawa. Anak, magdasal ka. Ha? Siya lang ang makapagbibigay sa iyo ng lakas para harapin ito. Magdasal ka.